Good morning! Second day na pala namin dito ngayon sa Ilocos at ang balak naming puntahan ngayon ay sa Vigan City. Pero bago kami gumayak ay kinailangan muna namin kumunik dito sa Peace Wi-Fi para matawagan si Mama. Baka kasi nag-aalala na yun dahil ilang oras na rin kaming offline. Fast forward nga mga bandang alas 9 ay umalis na rin kami ni Rancy. Isang oras na mahigit pa nga magiging biyahe namin papunta sa Vigan City. Habang nasa biyahe nga kami ay may nadaanan kaming parada. Nag-flashback tuloy sa akin nung elementary days. Gusto ko ding sumali sa drum and lyre. Yun nga lang dahil kapos na kapos din kami ng mga panahon na yun ay hindi ako maibilan ni Mama ng lyre. Kaya naman pinanunood ko na lang yung mga tumutugtog dun sa school namin tuwing may program. Anyway, habang nagdadrive si Rancy, may biglang umovertake sa amin ng mga riders. Kung mapapansin nyo, sila yung mga nasa unahan namin. 5 motor yata sila tapos may mga angkas din. Parang sa Vigan din ang punta nila. Kaya naman tuwang-tuwa itong si Rancy dahil may makakasabay kami. Ang sabi nga niya sa akin ay masarap daw talaga mag-ride sa pag maraming kasama. Napabilis nga rin yung biyahe namin dahil nakabuntot kami sa kanila. Nakikipagsabayan kasi siya sa bilis ng takbo nung nasa harapan namin. Anyway, napakaganda talaga dito sa Ilocos. Yung ibang mga nadaanan namin ay tabing dagat lang talaga. Maya-maya nga ay nakarating na kami dito sa Banawang Bridge. Kilala nga din itong tulay na ito bilang the iconic Quirino Bridge. Base nga sa mga napapanood ko, isa ito sa mga tourist spot dito sa Ilocos Sur. At nung hindi pa ito nasisira ay sobrang dami talaga nagpupunta dito. Yun nga lang, nung July 2023 ay nasira ito dahil sa bagyong Egay. Fast forward, nakarating na kami dito sa Vigan. Nagpark nga muna kami ng motor tapos naglakad-lakad na rin kami. Habang naglalakad nga kami ay napansin ni Rancy na natanggal yung kordon ko. Kaya naman sabi niya ayusin daw muna niya. Pagdating nga namin dito sa Kalye Crisologo ay may mga lumapit agad sa amin para kuhanan kami ng picture gamit yung cellphone namin. Kaya naman, chance na namin to para magkaroon kami ng picture ni Rancy. Kaya kung dalawa lang kayo na pupunta dito ay hindi na kayo problema kung sino magpipicture sa inyo. Tuwang-tuwa nga kami dalawa dyan dahil ang gaganda ng kuha sa amin. Pagkatapos nga namin magpa-picture ay inikot na namin itong buong kalye ng Crisologo. May nadaanan pa nga kaming cute na kalesa dito. Ang dami nga ding mga souvenir store dito na pwede mong pagbilhan ng mga pasalubong. Nung mapagod nga kami sa kakalakad ay nagmerienda muna kami dito sa Starbucks. Hindi na nga din kami masyadong natagal dito at pagkaubos ng kinakain namin ay umalis na rin kami. Nagtagal nga kami sa kakahanap kung saan kami nagpark ng motor ni Rancy. Ang dami kasing eskinita dito at halos magkakamukha pa kaya nakakalito talaga. Buti na lang matandain sa daan tong kasama ko. Babalik nga kami ulit ngayon sa bahay nila Auntie Mila para kuhanin yung mga gamit namin. Pagdating nga namin dito ay naabutan namin itong lola ni Rancy. Nandito pala kala Auntie Mila. Kaya naman bago kami umuwi ay nakipagkulitan muna itong si Rancy kay lola. Sinabayan na nga rin ni Rancy si lola na sumayaw. Tuwang-tuwa kami sa kanilang dalawa. Maya-maya nga ay nagpaalam na rin kami kila lola sa kay Auntie Mila na uuwi na kami. Kaya sabi namin mag-picture muna kami bago umalis. Dito ko na nga din tatapusin yung video ko. Thank you for watching. Follow for more.